Christ dwell in you richly. Give thanks to God our Father through Him. Hallelujah. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, Lord. Jesus and his disciples returned once more to Jerusalem. As he was walking in the temple area, the chief priests, the scribes, and the elders approached him and said to him, "By what authority are you doing these things? Or who gave you this authority to do them?" Jesus said to them, "I shall ask you one question. Answer me, and I will tell you by what authority I do these things. Was John's baptism of heavenly or of human origin? Answer me." They discussed this among themselves and said, "If we say of heavenly origin, he will say, 'Then why did you not believe him?' But shall we say of human origin?" They feared the crowd, for they all thought John really was a prophet. So they said to Jesus in reply, "We do not know." Then Jesus said to them, "Neither shall I tell you by what authority I do these things." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear brothers and sisters who are here and who are watching us online. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw po, tinatawag natin itong misa na ito na Pilgrim's Mass because we acknowledge those people who are coming over here in Quiapo that came from different provinces in Manila who wanted to pay homage and to pray in front of Jesus Nazareno. Kaya sa mga nagpunta po dito mula sa mga probinsya, taas po yung mga kamay kung meron man po. Yan po. Palakpakan po natin sila. Palakpakan din po natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. And pakingitian po natin yung ating mga katabi. Pakisabi sa kanila, "Masaya akong nandito ka." Yan. Kahit hindi nyo po kilala. Masaya po tayong nagsasama-sama sa tahanan at dambana ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Looking into the readings of this past week, let me tell you a common theme for the Gospels and the readings. The main theme of God's message for this week is this: God desires for us. God wants to be with us forever. Nais ng Diyos na makasama tayo magpasawalang hanggan. Kaya kung titingnan po natin, nung nakaraang linggo pa lamang, inutusan niya yung mga alagad, "Baptize all people in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Gusto ng Diyos na tayo ay mabinyagan sa Kanyang ngalan, sa ngalan ng pag-ibig, upang tayo ay maging kasama niya magpasawalang hanggan. Kailan po ba natin unang nakakasama talaga ang Diyos? The moment when we were baptized. According to Pope Benedict, the sacrament of baptism makes us fit for eternity. Ginagawa tayong karapat-dapat para sa buhay na walang hanggan. Kumbaga, in the sacrament of baptism, God already has prepared a place for us, a home for us in heaven. Kaya anong dapat nating gawin? Paghandaan, ihanda yung ating mga sarili upang tunay na makamit
at mapuntahan yung nais ng Diyos na puntahan natin sa dulo ng ating mga buhay. Kaya ang tanong ko po sa inyo, nais po ba ninyong makasama ang Diyos magpasawalang hanggan? Amen? Kaya kung titingnan po natin yung mga pagbasa sa linggong ito, the first invitation in the first days of the week, prioritize God. Unahin ang Diyos sa anumang bagay sa mundong ito. Be the servant of all. Maging lingkod ng lahat ng tao. Kahapon, we celebrated the visitation of Mary to Elizabeth. Ang imbitasyon, tanggapin yung Panginoon sa ating buhay at ibahagi sa iba upang tayong lahat ay magkatulong-tulungan na maabot yung buhay na walang hanggan. And in our first reading today, while we are here on earth, while we are here waiting for the end of our life, may sinasabi si St. Jude na dapat nating mga gawin. Pray in the Holy Spirit. Keep yourselves in the love of God. Manatili sa pagmamahal sa Diyos. At yung isa, save others by snatching them out of fire. Iligtas ang ibang mga tao sa apoy. Sa papaanong paraan natin gagawin iyon? Ito po napakahalagang matandaan natin. Mahalagang tayo ay nananalangin sa Espiritu Santo. Mahalagang nananatili tayo sa pagmamahal ng Diyos. At pagkatapos nun, napakahalaga rin na tayo ay may ginagawa para maligtas yung iba, madala natin sa pagmamahal ng Diyos, madala natin at maturuan nating manalangin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya ang imbitasyon talaga sa atin, kapag may nakikita tayong kamalian sa ating mga kapwa, itama po natin para sa kanilang kaligtasan. We save them by snatching them out of the fire. How? By correcting those who are in error. Magtama sa mga nagkakamali. Meron po akong isang experience, isa kong pong kaibigan. Nakita ko po na nangloloko po siya ng tao. Dalawa po yung kanyang minamahal. Dahil hindi po ako mapakali, hindi kaya ng konsensya ko na alam ko ito. Tapos wala akong sasabihin. Ang ginawa ko po sa kaibigan kong iyon, pinagsabihan ko po siya. Sabi ko sa kanya, bilang pagmamahal ko sa iyo bilang kapatid, bilang kaibigan, I have to tell you this. What you're doing is not right. After nung pag-uusap po namin, nagpasalamat siya sa akin. At sa loob ng 1 taon, hindi niya po ako kinausap. Nasaktan po ako, pero yun po yung tawag, yun po yung sinisigaw ng aking konsensya. After a year, he came back. He talked to me, and he thanked me again. Nagsorry din siya sa kanyang pagkukulang at pagkakamali. Nagpapasalamat siya dahil nagsalita ako sa kanya. Hindi man niya na-realize right there and there, but eventually, he realized the wrong that he was doing. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, minsan sa pagtatama sa ating mga kapatid, mahirap po talaga. Minsan, sasabihin pa nila, sino ka para sabihin sa akin iyan? Anong karapatan mo? Pero mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung tawag ng Diyos sa atin. Ito yung tawag ng pagmamahal ng Diyos para gawin natin itong mga pagtatama. Dahil ang Diyos, dahil tayo ay minamahal niya, tinatama niya rin yung ating mga pagkakamali. Hindi niya tayo hahayaan na magpatuloy sa ating mga ginagawang pagkakamali. Tinatama niya tayo at nilalagay sa tamang landas. Kaya napakahalaga rin. Ito rin po yung tanong ng mga eskriba, the Pharisees, the chief priests to Jesus. Ang tanong po nila, by what authority are you doing these things? Sa Tagalog, parang sinasabi nila kay Jesus sa kanyang pagtuturo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sinasabi nila sa kanya, anong karapatan mo para sabihin ang mga ito sa amin? Bakit sila nahihirapan na pakinggan at sundan si Jesus? Dahil hindi sila handa sa paghahari
ng mabuting balita na galing kay Jesus sa kanilang mga buhay? Sino yung gusto nilang pakinggan? Sino yung gusto nilang may karapatan lamang sa buhay nila? Sila lamang. Sabi nila kay Jesus, "Wag mo na kaming pakialaman, galing ba saan yung mga sinasabi mo?" At ganon din po yung pagkakamali ng ating mundo sa ngayon. Ninanais natin na tayo yung may karapatan lang sa ating buhay. Buhay ko to, ako magdedesisyon, wag na kayong makialam sa atin. Pero tandaan po natin, yung buhay natin ay galing sa Diyos. Kung sino man ang may may karapatan sa buhay natin, ito ay ang Diyos. At nawa, hayaan natin na ang Diyos gabayan tayo sa bawat araw ng ating mga buhay upang tunay na hindi tayo mapunta sa apoy. Bagkus ay tayo ay makatanggap ng napakagandang biyaya ng buhay na walang hanggan na gustong ibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, kapag nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita, pakinggan, tanggapin at sundin natin ito. Huwag po nating isantabi at harangan ang paggagabay ng Diyos sa ating mga buhay dahil hindi po natin makakamit ang mga biyayang nais niya kapag tayo ay malayo sa ating Panginoon, malayo sa pakikinig sa ating Diyos, malayo sa pagbibigay ng gabay ng ating Panginoon. Kaya patuloy po tayong lumapit dito. Lumapit at humarap sa Diyos upang tunay nating makita ang paggagabay niya sa ating mga buhay. At kapag meron tayong struggle sa pagsunod sa Diyos, humingi tayo ng lakas sa Diyos. Kasi totoo naman po na kapag may nakasanayan na tayong mali, ay mahirap talaga yung daan sa pagbabago. Kaya patuloy nating kailangang hingin ang tulong at lakas ng Diyos para mapagtagumpayan natin yung ating mga pinagdadaanan, mapagtagumpayan yung ating mga kasalanan upang tunay nating makamit ang buhay na walang hanggan. At huli pong kwento, ito po ay kinuwento ko rin kahapon. Kwento rin po ito ng naghanap at nakatagpo ng pag-asa sa Jesus Nazareno. Meron po akong tita at tito na nung hindi pa po sila, nagsisimula pa lang silang magkakilanlan, ay nag-decide po sila na magkita sa Quiapo. Hindi pa po uso ang cellphone noon. Kaya yung pagkakamali po nila, nagkasundo po silang makita sa Quiapo. Pero hindi nila sinabi sa isa't isa kung saan banda sa Quiapo. Kaya ang tagal-tagal nilang naghahantay kung saan, hanggang sa parang nawawala na sila ng pag-asa. Nung nawawala na sila ng pag-asa, nag-decide sila pareho, pumasok sa loob ng simbahan, magdasal sa poong Jesus Nazareno. At pagkatapos po noon, natagpuan nila ang isa't isa. Ang ganda po ng kwento. Kasi kung titingnan po natin, yung kanilang pagkilos, panahon na parang nawawala na ng pag-asa, pumunta sa dambana sa tahanan ng poong Jesus Nazareno. At matapos nilang magdasal, humingi ng lakas at pag-asa sa poong Jesus Nazareno, ginabayan sila ng Nazareno para matagpuan nila ang hinahanap nila. Mga minamahal kong mga kapatid, matatagpuan lamang po natin ang hinahanap na kalayaan, kaligayahan at kaligtasan ng ating puso kapag tayo ay patuloy na papasok sa kanyang tahanan, makikinig sa kanyang salita at susunod sa kanyang mga utos. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, kung naghahanap po kayo ng asawa, pwede po kayong magdasal sa poong Jesus Nazareno. Kapag nawawalan kayo ng pag-asa, lumapit kayo sa poong Jesus Nazareno at hayaan niyo siya na kayo ay gabayan patungo sa mas maganda at mabuting buhay, patungo sa ating kaligtasan. Amen.